May, anong, bakit Emerson? Bakit sinabi sa'yo ni Erin kahapon, di ba, na North Portal? Papunaw ang tanawa eh. Dipit na ko, wala ko natanaw. Pagtanaw na ko. Tawagin ko. 0502 Uy. Good sa ako. Morning mga choy. Nandito kami sa US 2 westbound ng North Dakota. Hindi kami pumasok ng Pembina today dahil mayroong mga road ban dahil spring season na. And pag spring season, after ng winter time, yung lupa lumalambot, kaya may tinatawag na road ban. So habang malambot yung lupa, hindi pinapadaanan ng sobrang bigat ng mga equipment kasi lulubog siya. So yun ay after ng winter time. Spring season, merong road ban, pero ma-lift up yan after ng spring, then summer, titigas na ulit yung lupa, padadaanan na ulit. Pero pag once nag-start pa lang ang nagme-melt or nag-soft yung lupa, may tinatawag na road ban, bawal. So now, nandito sa US 2, napaka-weird ng kanilang lugar. May tinatawag na Devil's Lake, lake ng mga demonyo. Napaka-weird nitong mga Amerikano dahil pati yung pangalan ng demonyo ay inilagay pa talaga sa kanilang lugar. Maya-maya makikita natin anong itsura ng Devil's Lake. But I think somewhere dito ang lake eh. Nandito yung lake sa gilid. So nandito yung banda ang lake. Siguro na nakita si Satanas dyan na nagsiswimming or nagti-fishing, kaya tinawag nilang Devil's Lake. Yan ang Devil's Lake. Yan ang Devil's Lake. Yun, ang kahabaan na yun. So yan ang nakasulat dito, Devil's Lake. Yan yata ang daanan papuntang impyerno. Here we go. Welcome guys, dito sa Devil's Lake na tinatawag nila dito sa North Dakota. Merong case na farm equipment. Kaya copy, anong speed? Speed yata 50. Copy. Kita nyo may bakas pa ng snow kagabi.
na may mix ng tubig at snow. Merong sign dito na kasulat na Devil's Lake. Drive sewer or get pulled over. Devil's Lake pala, yun nga. Devil's Lake. Oh, may parkingan ng truck dito. May truck stop scenic sa likod. May oversize Burger King. Siguro, oh, this is a city guys, not a town. May Walmart sila eh. Pag ang isang lugar may Walmart, that's a city. Maybe this time. Green light. Copy. Oh, ho, 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 ho. Stop, stop, stop. Truck route. Starkweather, Rugby, Camp Brampton, Fort 210. This is a city. Ayun o, nakalagay, tourism. Devil's Lake. Spirit Lake. Spirit Lake naman dito. So I think itong area na to ay pinangalan yung mga, alam niyo yung mga Indian. Yung mga Indian ang nagpangalan nito. Kasi may mga nakasulat na Spirit Lake, Devil's Lake. So baka itong area na to ay First Nation area. Law Enforcement Center, KFC. Green light. Leading edge equipment. Meron palang truck stop dito, yung doon sa Phoenix, no? Nagkanduha ka na mo agi naman. Yung nadaanan natin kanina, may Phoenix doon, may mga truck sa likod. Oo, nasa right to. Actually, yung Canada, nandito lang sa side nitong North Dakota. Nandito siya sa northbound. Yan, no? Ikaw kayo na, para di ka masalimuhan. Hindi, okay naman. Yan ang, Hindi na magaga. yan ang border ng Canada, oh. Yan ang Brandon City ng Manitoba. Wala, wala. Yan ang border, oh.
So nandito lang ang ano, ang Manitoba sa side. Manitoba, Canada. Alright, ito yung aming detour, napakadali lang. Arriving at coordinates on the left. In 1.5 kilometers, turn left on North Dakota 281 North. Monroe. Dito na side may snow pa rin sila. Malamig, -5. The golden rule. Dakota Bank. Port of Entry 11. Matay, white bear, Copy. White bear, we call it white bear, yung mga pulis. Where is it? Oh, maybe this one. No, it's not. I don't know, where's the white bear? I don't know. Oh, that one. Yeah, here. Nasa gilid. Nag-aabang ng speeding. Police.
Very about the Dragon Perfect. Uy, merong oranges dito. Baka bawal din sa Canada. Bawal nga sa Canada. So tatapon ko dito sa soil ng Amerika kasi galing naman yan sa kanila. Final check bago papasok ng border. Make sure na walang mga hindi sa akin na load. Baka may makyat dito. Eh, may papel. Okay. So pasok na kami ni Manoy sa kanyang probinsya. So Bert, Akong AC Albert, akong port of entry is Emerson. pag sure ba? Naman ko border kung pwede pa ko direct. Asan ba? Port of entry na mo, Emerson? Oh. Liuan ni mo ish. Uy. Putsa ako sa ano? So, matabo pa diya. Tawagi si Kwan. Tawagi ang dispatch. Una sa dispatch si Darlene. Mintras, anong oras na? 12 na? Yeah, 12 na. Wala na sa darig. Nanawag kong JC eh. GC. Nagulat ko sa kutawag. Si GC. Ang lead. Ha? Sa opisina, ang lead. Oh my, anong, bakit Emerson? Bakit sinabi sa'yo ni Erin kahapon, di ba, na North Portal? Papunaw ang tanawa eh. Di-print na ako, ano ko natanaw. Pagtanaw na ko, Tawagin Kwan. 0502 Emerson man. Tawagin border. Kana ilang Kwan da, kana ilang website. Hindi matawagan eh. Hindi, matawagan na, mutubag na sila. Kaya one time nagtawag ko sa border sa Pimbinan, tubag sila eh. Mo ba? Si Erin nagsulti, di ba? Nga dito pag yun. Oh, di na nato sala. Wa nila na change. Na-plate ka. Punta sa ako sa truck.
baka flat. Cleared ako. Ako lang. Keep your end of hours of service going in time. Uy, bakit short ako ng oras? Aywan. Negative 1 ako eh. Oo. Ilang oras sa'yo? Tingnan mo nga. 2 hours and 19 minutes. I-change mo sa i-change mo sa sa Canada. Wala pa. Ulibot lang mo. Pisit lang. You are out of hours of service going in time. Mauntahan ako dito. Kurt Montana. Salamat. You are out of hours of service going in time. Bakit na short ako ng 1 hour and 56 minutes? Ipapasok na kami ng Canada. Ano nangyari dito? Hi there. Where do you live, sir? I live in Winnipeg, sir. And how long have you been gone for, sir? This is my 9 days now. Any purchases coming back? 1 carton plus 3 packs for my personal. Gotcha. Any alcohol? No, sir. Guns, weapons at all? No, sir. Any cannabis, sir? No, sir. And just the one tractor there, sir? Yeah, Where'd you pick up? I pick up in Waterloo, Iowa. Did you take a delivery down with you, sir? Yeah, Where'd you deliver? Boydton, Virginia. Oh, okay, so over to Virginia, Mhm. and then all the way over to Iowa? Yeah. And, okay, and you were gone 9 days, you 9 said? days now. Okay, that makes sense then. Same trailer you went with, sir? Yes, sir. Same truck? Yes, sir. Sounds good. I got a question. Yeah, of course, sir. We're 2 trucks here right now, Yeah. and they told us to the entry is North Portal, but his ECI is Emerson. Can he allowed to cross? No, but But it's already cleared. it's one of those things like technically no, but we can bend the rules a little bit. Is it the guy just behind you? No, it's in the parking area. Okay, it should be changed. To be honest with you, it's one of those things that's kind of officer discretion. It's like technically no, but if we're very busy, you know, and if it's taking a long time, sometimes we can facilitate that sort of thing. But to be honest with you, he might get sent back, and he might not. It all depends. So what should I tell him? Yeah, he should fix it for sure. So he should not come here right now because Uh, they were waiting for. Well, the thing is, he's free to come, and then we can fix it here, but he just might have to wait. Is the only thing. All right, okay. Right. Thank you. All right. Thank you, sir. Yeah, thank you. Noy,
here's the good thing. Pumila ka, sabi ng officer, pwede siyang i-bend nila ang rules, and then pwede nilang gawin ng paraan dito sa opisina, but maghihintay ka or i-send back kanila sa US. So dalawa lang. Pero sabi niya, pwede nilang i-bend ang rules, pwede kang pumila, then i-check nila dun sa loob. Sige, pila lang ko. Yeah, kasi sinabi ko na na dito tayo pinadaan, pero ang ating ECI, ang iyong ECI mo ay Emerson. Pila na lang dyan. Pila lang ko. Yeah. Pila ko man. Yeah, pumila ka. Tigil muna ako dahil wala na akong washer fluid. Naubos dahil, you know, freezing rain. Noy, sabihin mo sa officer pag dating mo dyan na yung advice ay sa North Portal tayo, tapos sinen yung yung ECI ay ngayon lang umaga. So nandito na tayo sa portal, so anong gagawin? Kasi yung sa aking ECI kaninang umaga lang sinin ni Darlene. Unsa man yung time ECI ta? Hindi, karon lang na nasa na ako ang ECI dire sa North Portal. Ganina lang buntag akong gi-text si Erin, tapos tinawagan ko si Darlene. Nasend na daw niya, parang nandoon na tayo sa 281. Oo. So sabihin mo na dito tayo pinadaan, may text, di ba? Pakita mo yung text mo. Pag pinapasok ka doon sa opisina, pakita mo yung text ni Erin. Pero hindi siguro na na-change yung ECI mo. At tapos umaga na nila na-send yung na-send yung ECI sa'yo. So probably maghihintay ka dyan, ayusin nila. Dalawa lang daw option, kung ayusin nila makakalusot ka or babalik ka sa US. Pero sabi niya baka ayusin daw. Nala kayo oras? Wala ko yung oras. O ba? Yeah, negative 218, pero meron pa akong driving hours na 6 hours, but I don't know bakit nag-negative siya dito sa aking kare-reset lang natin ng 36. Gala, tatakbo ko na lang to. So may mga situation na ganyan, mga chay. Dito kami sa North Portal, Saskatchewan and North Dakota. Yun nga, narinig niyo nung usapan namin, pinadaan kami dito kasi ang aming plan is dadaan ng Emerson, Manitoba, Pembina and Emerson border. Labas kami ng Manitoba, pasok kami ng Manitoba, but sabi lang sa amin na daan kayo ng North Portal kasi meron ng mga tinatawag na road ban dahil nga nag-start na yung spring. Then yung spring, yung na-explain ko kayo na pag medyo hindi na masyadong malamig, lumalambot yung lupa. So pag sobrang bigat ng truck, kaya mapapansin niyo sa Manitoba, masyadong matagtag, masyadong ang kalsada. So ngayon dito kami pinadaan. Then kaya ng umaga lang na-send yung aming ECI kay Manoy. Emerson ang layo ng Emerson. Yung tinigilan namin kagabi na Hillsboro, that's 1.5 hour na lang sa Emerson. Kung na-send nila kagabi at nakita na namin yung ECI kagabi, so si Manoy didiretso ng Emerson, ako didiretso ako dito. But kaya ng umaga lang na-send. Then today is half day, so sana nga maayos ang kanyang hintayin ko lang. Then kung papasukin siya sa loob, then uuna na ako sa kanya.
Yeah, may mga situation na nangyayari. Mga hindi inaasahan. Pero clear na siya sa border ng Canada. Clear na yung load niya. Yun na lang kung pwedeng magagawa na ng paraan kasi border, isa lang naman yung border, may isang sistema lang naman nila. Pipikapin lang ng officer yung kanyang ECI number, o I mean yung parts number, and then lalabas na yung load niya na clear na siya dun sa kanyang load na galing sa US. Na yan ang balita. Tapos ko 3 minutes lang. So I think inaayos na yung papel niya sa boot. Sa boot. Okay na? Okay na, itapakan ko. Butan siya. So ibig sabihin doon na niya inayos sa ano, sa boot. Yeah. That's good. Nakalusot si Manay. Alagaw na tayo, ikaw na. Ikaw rin una. Sige. Yeah. Thank you Lord. Lusot yung dalawa. Pwede naman lang kunin sa system. Okay. Continue ang aming trip guys. Welcome back dito sa Canada after 9 days. Sa aming trip. Last time. Butan siya ano? Butan siya. Butan. Ano siya kayo, sustain nyo kayo, weird nyo kayo nga, supposed to be being now daw. Continue on Highway 39. Apparently, truck daw, rushing daw. I don't know where you guys came from. Ingon siya? Oh, supposed to daw, dili daw, inana daw, Saturday din. Nga daw truck, piled up daw. Okay. Kaya pala yung ibang truck doon dumaan sa left side mo. Yeah. Ay, sa manawar sa mo sa opisina ha, second jet, na-clear na mo. Okay, copy. So anyway, yeah, everything is good. May mga situation na ganyan na mali yung binigay, mali ang binigay ng or pinadala sa email ng inyong dispatch. But make it sure na titingnan nyo mabuti, and then make it sure na i-clear nyo sa kanila na saan ka ba talaga mag port of entry, kasi maraming port of entry ang between Canada and America na border para hindi magkamali. Kasi minsan may pag nagkataon na yung officer na nandun sa boat ay medyo wala sa mood, then tatalsik ka talaga, papabalikin ka ng America. So yun na lang, mabait yung officer. Nung kinausap ko siya, the way siya salita, I know, sabi niya, we can bend the rules. We can bend the rules. So anyway, maraming salamat guys. I'll see you sa the next vlog, kasi hindi ko alam kung anong magiging vlog ko dahil titigil ako sa Humboldt ng Sabado at Linggo. Then Lunes na aking unloading. Maraming salamat, pag-amping tanan. Enjoy your weekend. Amping.